Buenos dias, señoritas y señoritos. Naalala nyo ba yung issue ng smuggling na dito nyo lang parati naririnig kay Vlogcaster? In fact, bago pa naging issue talaga ito, tayo lang ang binubuo yung mga sinasabi ni Mayor Isko na bakit kung siya papasok sa kung ma-elect siya presidente, yun ang una niyang gagawin, yung labanan yung smuggling. Sabi pa nga niya, lahat dito ini-import na lang. Baboy, baka, manok, kahit galunggong at mga iba-iba pang bagay, puro imported na lang. At sinabi pa niya na sa mga smugglers, your days are numbered. No wonder, nagsama-sama yung mga bilyonaryo, trilyonaryo na behind dyan sa smuggling syndicate na yan. At yun, ginawa lahat, pinunduhan yung mga demolition job kay Mayor Isko, kaya bumaksak talaga siya sa survey. Pero tayo lang una dito na binuo natin ano ba talaga ang meaning or ano ang ibig sabihin ni Mayor Isko na ang smuggling ang nagpapatumba sa ekonomiya at agrikultura ng bansa. At saka sinabi na nga natin na nung pumasok parang sa pwesto si President Marcos at inanunsyo niya na hahawakan niya yung Department of Agriculture, sinabi na rin natin na dapat smuggling ang unang kampenyo. At binalita rin po natin na yung report ni former Senate President Tito Soto na sinasabi no less than yung Bureau of Customs Commissioner na inappoint ni President Duterte ay number one protector ng illegal gamblers. At binanggit rin natin yung mga illegal smugglers. Binanggit rin po natin dito yung mga pangalan. At kahit po yung mga protectors nila na 21 officials from the Bureau of Customs, from the Department of Agriculture, and other related departments. So, ngayon naman po, may tuloy-tuloy pa rin po yung simula sa time na in-expose natin ito, lumaki na po itong issue. At ngayon po, nagsalita na rin po pati si Senator Cynthia Villar na siya ang magche-chairman pa rin, tulad ng sinabi natin sa previous report natin. Siya na-retain niya yung position niya as chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food in the 19th Congress. So sabi nga niya na wala daw ibang tao makakapigil sa smuggling kundi ang presidente lang. Presidente lang. Sabi niya, if Marcos can stop agricultural smuggling, no one can. So yun nga, may point rin naman siya. Only the president has the power of the state, the military, the police, the Bureau of Customs, the Department of Agriculture, the National Food Authority, lahat hawak niya to stop this syndicate from operating. Pero ang mensahe talaga niya is, if we read between the lines, is big if if the president. Kasi parang reading between the lines, parang sinasabi na rin niya na pumalpak sa panahon ni President Duterte. At yes, tama, ni President Duterte, dahil hindi sineryosohan ang laban sa smuggling. Kumbaga, hindi kasi makaka-operate yung taga Bureau of Customs na appointee ni President Duterte, yung mga commissioner at assistant commissioner. Hindi makakagalaw yung Department of Agriculture Secretary sa Agriculture Department, at saka yung mga undersecretary at assistant secretary na identified ni Tito Soto na among the 21
protectors of the smuggler. Hindi makakagalaw yun kung wala, meron lang man or grupo ng mga opisyales sa Malacanang na promoprotekta dito. And we're not saying this is President Duterte. We're just saying that somebody in Malacanang or a group of people in Malacanang, pwede ka mag-anak ni Presidente, bali-balita na yan, pati drugs, di ba? Pwede mga anak niya, bali-balita rin yan, napunta na yan sa Senate hearing. So sa series of Senate hearings sa drugs, nagpakita pa dyan ng mga tattoo na erase ng mga tattoo na yakuza. So yan, parang yan ang reading between the lines. Kumbaga, sinasabi ni Senator Cynthia Villar na political will and honesty. Kung gusto mo, with all the resources of government, ikaw nagpapatakbo ng gobyerno, mayaman itong kwan. Pwede nila gibain ng isang malakas ang kandidato tulad ni Mayor Isko dahil walang pera. Pero hindi nila kaya ang presidente. So ito, babantayin natin itong issue na ito. Kaya na ba ni presidente? Ito, dare ito ni Cynthia Villar sa kanya. Can you do it? Mr. President, can you fight smugglers or will the smugglers win in the fight against you? Isa lang yan. There can only be one winner. Either the president, backed up by the Filipino people, or the smugglers, backed up by the money and their protectors in all sector of the government. All offices or cabinet of the offices and departments of the government. Yun ang challenge kay Marcos. So sabi nga ni Cynthia Villar, we expect that the president can do that. May believe daw siya. He can do that if he will do it. If he will do it. Ako nagsabi nun. sabi ni Cynthia, we expect that the president can do that. Go after, stop agricultural smuggling now that the president is there. Tama rin naman. So, pagkatapos sabi niya, kailangan daw talaga supuin itong smuggling problem dahil daw pinatay talaga nila. At ito paulit-ulit ang sinasabi ni Vlogcaster noon na isa sa mga sins ni President Duterte. Pinatay talaga niya, sinakal talaga niya yung agriculture sector, yung food, yung sector na behind sa food security natin. Kung hindi niya pinatay ito, hindi sana tayo masyadong apektado dito sa gera sa Ukraine at Russia, dahil yung food supply natin hindi na ini-import. Hindi tulad ngayon, ini-import lahat. Nung time ni Duterte, naging ang pangalan ng Department of Agriculture, Department of Importations. Department of Importations. DI. Naging DI na sila. Magaling talaga sumayaw yung mga smuggler. Kasi lahat na lang. Tulad ng sinabi ni Mayor Isko sa kampanya, and only Mayor Isko was the only candidate to tackle this problem. Sabi niya, lahat na lang. Kasi alam niya yan under sa kanya yung area ng Port of Manila So, lahat na lang imported. So, nasakal. Kasama na si Vlogcaster, nasakal. Nawala ako ng malaking pera sa cacao farm ko sa Zamboanga dahil pati cacao, imbes tayo nagbebenta noon, ngayon tayo nag-import ng cacao, samantala yung cacao natin sa Davao at all over Mindanao nananalo sa competition sa France at sa Switzerland, kung saan mahilig yung mga tao gumawa ng cacao. Pero hindi nalugi si Vlogcaster dahil sinakal ni President Duterte ang Bureau of Agriculture. Ngayon nasasakal tayo lahat, ang agriculture industry. Ngayon nasasakal tayo lahat dahil ini-import pa natin ito, nagbabayad pa ng duties and taxes, nagbabayad pa ng panggasolina na napakamahal-mahal dahil na apektado yung supply of gasoline dumadaan sa Russia at mga embargo sa Russia at saka yung
lahat ng kwan dyan na apektado, complicated geopolitical issue dyan, apektado tayo lahat. So yun, nakikita nyo na yung mga connection. Kaya hindi tayo pwede manahimik, hindi tayo pwede dapat tikom ang bibig, dapat magsalita tayo kahit sa social media lang man. So sabi pa ni Cynthia Villar, referring to Marcos, he can see for himself that there are many programs in the Department of Agriculture that are not implemented. So yun ang kwan, yun ang dapat asikasuhin ni President na Bongbong Marcos. At nagtataka tayo bakit wala pang sinasabi ni Bongbong Marcos sa smuggling ito, na habang nagsalita na yung si Tito Soto, yung kapatid niya si Amy Marcos, na dapat rin daw ito rin daw ang dapat asikasuhin una, priority ni Marcos to go after yung mga protectors and also yung mga smugglers. Kasi nga sabi nga niya na pinapatay ng mga ito ang livestock, poultry and dairy sector natin. Kumbaga yung mga farmers natin, binebenta na yung mga farm lots nila, dinidiscourage na, anak, huwag ka na sumunod sa akin. Huwag ka na maging farmer or fisherman lang. Walang pera dyan. Magtrabaho ka na lang sa maging construction worker ka na lang. Maging security guard ka na lang. Magtrabaho ka na lang sa mga mall. Mag-abroad ka na lang. Hindi pareho sa abroad. Kung ang lolo sa Amerika, sa Switzerland, sa Thailand, Malaysia, Japan, kung ang lolo farmer, ang tatay ang farmer, ang anak farmer, ang apo niya farmer, dahil maraming pera ang farmer at tinutulungan talaga ng gobyerno, binibigyan ng assistance para hindi malugi, hindi tulad kay Vlogcaster. Mga tenant sa mga lolo ko, hindi tinuloy yung tatay ko, pero sinubukan ko buhayin ulit sa cacao farm ko, ayun, baksak. Dahil walang tulong ang gobyerno at pinapatay pa, sinasakal pa. So at least klaro tayo sa issue na ito. Once again, dito nyo lang ito nakikita mga economic news, mga expose sa Inquirer, kasi sa Vlogcaster, kasi hindi lang tayo pang politika. Sorry, parati ko kasi sinasabi nun. Sabi ng Inquirer kasi matagal tayo investigative reporter dyan. So, thank you very much for watching. Pakikalat na lang ito sa ibang kababayan natin para malinawagan sila sa mga issue, and they will speak out. They will help pressure the government. Mr. President, anong gagawin nyo sa mga smugglers, sa mga smuggling problem? Diner na kayo ni Cynthia Villar. So anong gagawin nyo? So let's be a responsible and let's practice participative democracy. Democracy kung saan mulat at nagpa-participate tayo kahit sa social media lang man. So pakikalat na lang po ito and encourage people to speak up as responsible Filipino citizens. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next